Isang masamang balita ang ibinulong kay Roberto ng isa sa mga kakilala niya. Babalik na raw ang anino ng paghihiganti laban sa mga Montenegro. Pero imbes kabahan, tumawa lang si Roberto. Kung usapang tapang din lang, tanging ang lahi namin ang kayang umubos sa mga Montenegro. Hambog niyang sagot dahil dito lalo pang humanga ang kausap niya. Kaya kami lumapit sa'yo, wika nito. Dahil alam naming ang angkan niyo hindi basta sumusuko. Sa kabilang dako, pinulong ni Tanggol sina Ramon, Don Julio at ang natira nilang grupo. Bagamat sugatan at pagod sila sa mga nagdaang laban, hindi nag-aatubiling magsalita si Tanggol. Mahina man tayo ngayon, hindi ibig sabihin matatalo tayo, kakapit tayo sa isa't isa. Magtatago kung kailangan, pero lalaban. Dahil utang natin sa pamilya ang hustisyang hindi ibinigay sa atin ng mundo. Para kay Tanggol, ang pagkakaisa ang magiging bangis ng kanilang paghihiganti. Habang naglalatag sila ng plano, may kumatok sa bahay ni Punggay. Pagbukas niya, tumambad si Tanggol. Pagod, ngunit matapang pa rin ang tindig. Mabilis siyang tinutukan ni Punggay ng baril. Hindi ba sinabi kong pag nagkita tayo ulit, magkalaban na tayo? Mariing sabi nito. Hindi umatras si Tanggol. Kaya nga ako nandito, para linawin ko. Oo, magkaaway na tayo kapag nagkita tayo sa susunod. Umalis si Tanggol na mabigat ang loob. Pero hindi niya alam, may mga matang nakamasid sa kanya. Paglabas niya sa kalsada, agad siyang nakilala ng isang grupo, mga lalaking minsan na niyang napagsabihan at napatiklop. Ang kapal talaga ng mukha mong bumalik dito, sigaw ng isa. Huwag ka nang umasa na makakalabas ka pa ng buhay. Mabilis siyang napalibutan, pinagsusuntok, tinadyakan, pinagtulungan. Pero gaya ng dati, nakaalpas si Tanggol, isa-isang bumagsak ang mga umatake at nang huli na lang ang natira. Sinunggaban niya ito, tinutukan ng baril. Gusto mo pa? Subukan mo. Narinig ni Punggay ang gulo at agad itong sumugod palabas. Isang putok ang pinakawalan niya para awatin sila. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Tanggol at doon niya tuluyang tinanggap ang katotohanang itinuturing na siyang kaaway ni Punggay. Kaya tinapatan niya ito ng baril. Isang babala, isang tanda na handa siyang lumaban kahit sino pa ang kaharap. Sa bahay naman ng mga gerero, nagsimula ang tensyon sa simpleng damit. Napansin ni Miguelito na suot ni Santino ang isa sa mga damit niya. Hindi na siya napigilan. Magnanakaw ka ba? Sino nagbigay ng karapatan mong kunin yan sa kwarto ko? Sinang-ayunan pa ito ni Jackie. Matagal na naming alam yan. Magnanakaw nga. Malinaw ang sagot ni Santino. Kung yan lang ang issue niyo, hinubad niya ang damit sa mismong harap nila at ibinato pabalik. Kunin mo. Kung yan ang ikinagagalit mo. Nagdilim ang paningin ni Miguelito. Isang malakas na suntok ang binitawan niya kay Santino, mismo sa harap ng pamilya. Hindi nagpatalo si Santino. Agad itong gumanti. Nauwi sa rambol ang hapagkainan. Habang nagkakagulo, napasigaw si Erica. Si Don Gustavo. Nakita nilang hawak nito ang kanyang dibdib. Hirap huminga. Sa isang iglap, tumigil ang lahat na puno ng kaba ang buong bahay. Sa magkabilang panig, papakapal ng papakapal ang ulap ng digmaan. Habang naghahanda si Roberto para sa sariling paghihiganti, pinapatibay naman ni Tanggol at Ramon ang kanilang samahan bilang isang nagkakaisang pamilya. Sa kabilang banda, sina Santino at Miguelito halos magkapatayan at ang pag-atake kay Don Gustavo ay nagdagdag ng apoy sa lumalalang sigalot ng mga gerero. Ang lahat ng ito, ang pagkakaaway, ang pagbangon, ang paghihiganti ay nagtatakda ng isang malaking labang hindi na maiiwasan. Ano ang tingin niyo sa paparating na sagupaan? Ibahagi niyo sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe.